Magandang araw po sa inyo mga kakakatuka. Ngayon pong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang paggawa ng uling ng niyog. Okay, let's go. Nandito po ako sa aming bukid ngayon mga kakaka. At ang ginagawa ko po dito ngayon ay nag-uuling po ako. Yes, nag-uuling po ako dito mga kakakatuka. At ang inuuling ko po dito ay yung bagol ng niyog. Ito po yung natawag namin dito na bagol ng niyog. Yan po. Hindi ko po alam yan kung ano yan tawag sa Tagalog, pero dito sa amin ay bagol po yan. Okay, wala na po yung laman mga kakakatuka dahil ang laman po niyan, ang pinakakupra po niyan ay bininta na po namin. Sobra na po yan sa pinagkuprasan namin dito. Dito po ako nagluluto ng kupra mga kakaka. Kita ko po sa inyo ang lagyan namin ng kupra dito. Yan po, ito pong natawag namin dito na landahan. Ito po yung ginagamit namin sa pagluluto ng kupra. Okay, landahan po ang tawag namin dito mga kakakatuka. Di ko po ito alam kung ano po ito sa Tagalog, kasi Bisaya po ako eh. Okay, yan pong bagol mga kakakay, ginagawa ko po yung uling. Kung sa iba ay ginagawa lang po yung panggatong, pero dito sa amin ay nagpipirahan po namin yan. Dinagdag po namin yan sa aming income sa pamamagitan ng pag-uling, kasi sayang naman po kung gawin lang yung panggatong, kung pwede pa naman pandagdag sa income, di ba? Okay, kung makikita po niyo mga kakakay, kunti na lang po yan, kasi dati ay nagabundok po yan, marami po yan diyan, pero ngayon ay kunti na, kasi nga ginawa ko ng uling eh. Dito po ako nagluluto mga kakaka, no? Dito ko po niluluto yung coconut shell o yung bagol ng niyog. Ito po yung nilulutuan namin ng uling dito mga kakatuka. Okay, yan po, baril po ang tawag dyan sa amin. Baril o yung drum ng tubig. Hindi ko po ito alam sa Tagalog, pero kasi Bisaya po ako. Ang pagpaprocess po ng uling mga kakaka ay matagal po, hindi po madali ang paggawa ng uling. Kasi po aabot po yan ng ilang oras, aabot po yan ng isang araw. Minsan nga aabot pa yan ng 12 hours. Tulad ngayon na umuulan, hindi madaling lutuin ang uling kapag umuulan mga kakaka. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo ang mga nauling ko na dito. Ay sinilid ko na po sa sako, kasi po pangatlong baril na po ito inuuling ko ngayon mga kakaka. Panglas na po ngayong araw. Ito po yung uling mga kakaka, no? Wow! Yan, kung makikita po ninyo ay good quality po siya mga kakakatuka. Yes, tamang tama po ang kanyang pag-uling. Ang uling po na ito mga kakaka, hindi po ito katulad ng uling ng kahoy na inilagay sa kalan para gawing panggatong, no? Sa pagluluto ng pagkain, sa pagluluto ng ulam. Ito po ay iba po ang gamit ito, kasi ini-export po ito. Binibinta po namin ito sa aming lugar. Ang presyo po ng uling na bagol dito ay aabot po sa 13 pesos. 13 pesos lang po mga kakakatuka. Murang-mura lang po yan, no? Kasi nga ang presyo ng uling ay nagdepende na rin po yan sa presyo ng kupra. Kasi nga ang presyo ng kupra ngayon ay
medyo bumababa. Kaya bumababa din yung presyo ng uling. Pero kapag magmahal naman yung presyo ng kupra ay mataas naman din ng konti yung presyo ng uling mga kakaka. Pero mas mahal po talaga yung kupra kaysa sa uling. Ang uling po mga kakaka, hinahalo po ito sa iba't ibang mga produkto tulad ng battery solution. Oo. Kaya maraming buyer po ang bumibili dito sa amin. Kung sa ibang lugar ay ginagawa lang pong panggatong itong bagol ng niyog, pero dito sa amin ay meron pong bumibili nito. Ginawa po namin itong uling. Yan po ang aking uling mga kakaka, no? Good quality po siya. Kasi baril po yung ginamit ko sa pag-uuling, hindi po yung butas lang ng lupa. Kasi pag sa butas lang ng lupa ito inuuling ay hindi po ganito ang tsura ng uling mga kakaka, kasi masyado pong manipis yung uling ng bagol kapag sa butas ng lupa lang po niluluto. Hindi po katulad ng niluluto mo sa baril na maganda talaga ang resulta ng uling, kasi nga makapal at halos buong buo pa yung coconut shell mga kakaka. Ang pagbinta po namin dito mga kakaka ay tinitimbang po ito per kilo. Tag 13 pesos po ang bintahan namin dito. Mas okay na lang din yung presyo na yan mga kakakatuka. Bahala na mura basta pagpipirahan mo lang. Kisa naman gawin na lang panggatong at hindi mo mapapakinabangan. So sayang naman, di ba? So gagrab po natin yung opportunity na mayroon pa pong bumibili ng uling dito sa aming lugar. Kasi sa ibang lugar ay wala pong bumibili nito Yung uling na binibili ng ibang tao na ginawang panggatong, ayun po yung uling ng kahoy. Kasi po malalaki po yun Hindi po katulad nitong uling ng niyog na maliliit. Kapag nilagay mo ito sa kalan ay madali lang pong mahulog. Kaya mas maigi na rin po na yung uling na kahoy ang gagamitin mo kapag magluluto ka sa iyong bahay. At dagdag kaalaman na rin mga kakakatuka na ito palang uling ay ginagawa na din palang activated charcoal ng mga eksperto, no? Dahil yun pala ay nakakatulong pala yun sa paggamot ng ating mga sakit tulad ng ulcer. Nakakatulong din daw po yun sa paggamot ng ulcer mga kakakatuka, yung tinatawag na activated charcoal. Sinisip-sip po daw ng activated charcoal ang mga toxin ng ating katawan. Meron na po akong narinig sa radyo na mga ganyang mga produkto na pinopromote nila dahil daw nakakatulong daw sa paggamot ng ating mga sakit. Kaya wag po nating maliitin ang uling mga kakakatuka. Uling lang po yan, pero marami din po yang gamit. Hindi lang po yan ginagamit sa pagluluto ng pagkain. Kaya nga i-export pa po yan sa ibang bansa Kaya marami pong mga insect na negosyante dito sa aming lugar na bumibili nito. Kasi nga in demand po ito sa ibang bansa. Hinahalo po ito sa maraming mga produkto na pinaghahaluan nila nito mga kakaka. Hindi ko lang po alam kung saan po nila ito inihahalo. Pero sa pagkakaalam ko ay hinahalo din daw po ito sa paggawa ng battery solution. Yan po mga kakakatuka. Okay. Medyo kunti na lang po yung bagol ng niyog mga kakakatuka na hindi pa na lagay sa baril, no? Mamaya ay ilalagay ko na po yan sa baril para po maubos na po yan. Kasi matagal po talagang mag-uling ng bagol mga kakakatuka. Hindi po madali ang pag-uling ng bagol. Okay po mga kakakatuka. Hanggang dito na lang po ang aking vlog para ngayong araw na ito. Sana po ay
nagustuhan nyo ang aking video para sa araw na ito mga kakakatuka. At sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel mga kakakatuka. Mag-like and share po kayo. At hanggang sa susunod ko pong video mga kakakatuka. At paalam po sa inyo.